Magandang araw sa lahat. Welcome po ulit dito sa ating channel, Ang Biyahe e Komida. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Indeed. Punta tayo sa ating topic. MMFF Chairman, tinawanan ang intrigang may pinapaborang entries. MMFF 2024, may mga nakalinyang star-studded activities. Sanipuwersa ang stakeholders ng local movie industry para sa ikatatagumpay ng Golden Edition ng Metro Manila Film Festival, MMFF. Record holder ang nag-submit ng aspiring entries para sa 50th MMFF, 30 nahin screenplays, at 31st finished films. Ani MMDA Chairman and concurrent MMFF Executive Commissioner Chairman Attorney Romando Don Artes, patunay iyon ng interes ng local filmmakers na gumawa ng mga dekalidad na pelikula. It's unfortunate na sa 70 na isinabmit ay 10 lang talaga ang pwede nating i-accommodate, sabi ni Chairman Artes ng makatsikahan ng Pep Troika sa Grand Mediaco ng The Kingdom noong November 29, 2024, Biyernes ng gabi, sa Novotel Hotel, Cubao, Quezon City. Like ngayon, sa lahat ng activities ng MMFF, very cooperative po ang ating mga artista, mga producers. Talagang nagpapartisipat sila. 3 ang star-studded MMFF 2024 activities para ma-promote ang 10 opisyal na kalahok. MMFF Celebrity Golf Tournament, December 3, Martes, sa Wak Wak Golf and Country Club, Mandaluyong City. Konsyerto sa Palasyo para sa pelikulang Pilipino, December 15, Linggo, sa Kalayaan Grounds ng Malacañang Palace, Manila. MMFF 2024 Parade of Stars, December 21, Sabado, mag-umpisa sa Kartilya ng Katipunan malapit sa Manila City Hall at magtatapos sa National Museum sa Padre Burgos Avenue. Maliban sa The Kingdom, ang 10 official entries ng MMFF 2024 ay uninvited, Espantajo, May Future You, Isang Himala, Tupac, and the breadwinner is a Green Bones, Hold Me Close, at Strange Frequencies. Taiwan Killer Hospital. Mensahe ni Chairman Artes, sa atin pong mga manonood, hinihikayat ko po kayo na tangkilikin itong Metro Manila Film Festival 2024. Kami po ay nag-o-offer sa inyo ng magagandang pelikula. Marami kayong choices kung gusto nyong matakot, kung gusto nyong ma-inlove, kung gusto nyong maiyak, matawa. Kumpleto po itong lineup natin na sana po panoorin nila. At ma-appreciate po nila na hindi lang po ito for commercial value, kung hindi napakaganda po ng pelikula. Lahat po, talagang pwede nilang panoorin, depende na lang kung ano ang gusto nilang genre. Inilalatag na ang 2nd Manila International Film Festival, MIFF, sa January 28 hanggang February 25, 2025, sa USA. Ipapalabas doon ang 10 entries ng 50th MMFF. Nagmeeting na po yung producer ng MIFF sa mga producers ng 10 pelikula, saad ni Chairman Artes. May mga ina-iron out lang na mga details na hopefully ma-resolve soon para po maging smooth din yung 2nd edition ng MIFF. May mga pagbabago ba sa 2nd MIFF, considering na may mga nagtampo sa inaugural edition yon? Dapat. Kasi birth pains lang naman siguro yun. And definitely, sinabi ko nga dun sa producer ng MIFF na kailangan natin ng substantial improvement para magtuloy-tuloy iyong MIFF sa Hollywood, tugon ni Chairman Artes. Magkakaroon na ba ng 2nd edition ang Summer MMFF next year kahit may eleksyon sa Mayo? Tapusin lang namin itong Christmas and come January namin ito paplanuhan. Kung kakayanin, tiyak na gaganapin natin ang 2nd edisyon. Sa dinami-daming activities lined up para sa 50th MMFF celebration, nakatuon muna ang focus ng mga tao sa gaganaping celebrity golf tournament sa Wak Wak Golf and Country Club bukas, December 3, 2024. Ang beneficiary ng celebrity golf tournament ay ang Moel Fund, na katulad ng MMFF ay ipinagdiriwang ang kanilang 50th year. At press time, heto ang nabalitaan nating nag-confirm na celebrity players para sa naturang kompetisyon. Boboy Garovillo, Zanjo Marudo, Christine Reyes, Derek Ramsey, L.A. Tenorio, Cholo Barreto, De Estrada, Epi Quizon, Atoy Co,
Paolo Paraiso, Kier Legaspi, Cesar Montano, Jeff Bernaldez, Daisy Reyes, Alex Santos, Hibbs Azarcon, Anthony Sontay, Ivan Carapiet, Jason Gainza, Nico Capistrano, Emilio Garcia, Nadia Montenegro, Monsor del Rosario, Arnold Clavio, Rocco Nasino, Dingdong Avanzado, Mito Yonting, Neil Ars, sa Christian Bautista. Nandoon ang Pep Troika sa ceremonial tee-off with MMDE Chair Attorney Don Artes at iba pang kasamahan sa press hanggang sa awarding sa gabi. Naintriga ang pagdalo ni MMDE Chairman Don Artes sa Grand Mediacon ng uninvited noong November 20, Miyerkules, sa Soler North, Quezon City. May bias ba si Chairman Artes sa MMFF 2024 entry nina Vilma Santos, Aga Mulak, at Nadine Lustre? Natawa si Chairman Artes, ha? 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 Pag inimbitahan po ako at open yung schedule ko, I'll make time because I really wanted to support yung mga pelikula natin. So anytime na imbitahin ako ng kahit anong production company para suportahan yung mga pelikula, pupunta ako time permitting. Naimbitahan si Chairman Artes sa Grand Mediacon ng The Kingdom nina Vic Soto at Piolo Pascual, kaya andoon siya. Invited din siya sa nalalapit na Mediacon ng Espantaho nina Judy Ann Santos at Lorna Tolentino. So anytime na imbitahin ako, sabi ko nga sa inyo, kung makakatulong sa pelikula ng MMFF, I'll make time. Maglalaan ako ng oras. Nag-post na ang SM Cinema online ng omnibus poster ng MMFF 2024, tampok ang 10 official entries. Meron pa silang pa-countdown. Facebook post ni FDCP chairperson na si Direk Host Javier Reyes, ngayong nailabas na ang full trailers, parang ang 50th anniversary ng Metro Manila Film Festival ay magiging one-bid showdown ng ilan sa mga pinakamagandang maibibigay ng pelikulang Pilipino. Sana, madouble ito kung hindi lalampas sa box office results na naiani sa 2023 edition. Suportahan at panoorin natin ang mga pelikulang Pilipino. At yan ang atin latest showbiz chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe, click the notification bell for more showbiz chika updates, like and share the video at pakisuportahan po ang atin Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Indeed. Magandang buhay sa lahat, paalam.